Sapagkat ang sunod ko'y bakit ganito na? Sapagkat katatapos lang natin maghapunan sa napakasarap. Tugtungin po. Bueno, karanakan tayo sa ating palagpasan. Bueno, ako po yung inyong lakandiwa. Kapag malapit na, ang CEO ay magpaalam. Dahil ang kanyang destino ay malapit nang mapalitan. Ang tanong ng kongregasyon na karaniwang pag-uusapan, sino kaya ang susunod na CEO? May asawa kaya? O binata naman? Ang sabi ng iba, sana ay may asawa. Ayon naman sa ilan, mas mainam kung binata. Abay, bakit kaya? Tila kontrobersya. Kung alin ang mas okay, may asawa o binata. Ang mabuti pa kaya, ito'y ating pagtalunan upang ating mailabas kanya-kanyang katwiran. Bawat balik ipagtanggol, sabihin ang kainaman, mga rason ay ilabas sa inyo ng palagpasan. Nais ko lamang imungkay sa mga magtatanggol na magkabinalpan, na magbibigay ng opinyon. Gawin ninyong makatwiran ang inyong mga rason upang sa aming pakikinig, kami naman ay mag-enjoy. Una nating pakinggan ang panig ng may asawa. Ang gusto niyang CEO ay ang isa na may ina. Kung ano man ang dahilan, ay siya ang bahala. Kaya ang ating palagpakan bago siya magpasimula. Maraming salamat sa iyo, makatwiran ng mga diwa. Ako'y inyong pinagbigyan mauna sa mga salita. Ako na may nagpupugay sa katalog ng kamakata. Hindi sa inyong lahat, minamahal natin ang lahat. Ang gusto ko sa isang CEO ay isang may asawa. Wika nga ay may katuwang sa hirap man o ginhawa. Gawain ng isang CEO di biro at di basta. Kaya naman ang marapat sa buhay siya niya kasama. Isipin niyo na lang kung di sino na ay malayo. Sa isang isla dumadalaw, territoryong mabundok. Ang mga kongregasyon doon di kaanong malalako. Kung wala siyang inspirasyon, siya na may malulungkot. Pero kung siya ay may asawa na sa teritoryo ay kasama, kahit mahirap ang buhay, sila ay magiging masaya. Pagkat kasama niya ang babaeng sinisinta, nakapilas na sa kanyang puso, inspirasyon sa bituin. Alamang magkaiba ang pamalas nating dalawa, kaya't ako'y isang ayon na ang CEO ay may asawa. Sa biglang tingin, ang rason mo ay para bang matatag na, ngunit yun ay mag-iba, kaya ngayon makulit ka. Gawain ng isang CEO ay totoong hindi biro, at marami ang pagsubok na dapat niyang naibuko. Kaya dapat ay binata ang bagay na maging CEO. Kawawa naman ang asawa niya kung malayo ang destino. Katulad ng sinabi mo, kung destino ay mabundok, karamihan ito ay lakad, may ahulit at padaos-dos. Kung ang CEO ay may asawa, masaya ba siyang mapagmasdan, asawa niyang hinihingal at pawisan ang katawan? Totoo nga ang asawa ay perlas na inspirasyon, na marapat na ingatan sa lahat ng panahon. Ang lalaking mapagmahal, talagang ko hindi aayon na asawa ay mahirapan sa malayong destinasyon. Ngunit kung ang CEO ay malaya at binata, mahirap man ang destino, mag-isa siyang magbabata. Walang asawang madadamay sa hirap niyang titiisin, kaya dapat ay binata at asang sisinantin. Ang panig mo, katulog ay wari bang makatulog. Ngunit tingin ko'y mayroong ulang upang may makitimbang. Unang-una ang asawa ay karamay habang buhay. Sa hirap man at inhawa, dapat sila'y makatuwang. Ang asawa ng isang CEO ay tiyak na isang fireman. Nasa hirap ay sanay na sa espiritual na gawain. Mahirap man ang destino pag asawa ay kapiling, lalo't para kay Jehovah lahat ng iyan ay dipansin. Isipin mo kapatid ko kung ang CEO ay binata, ang damit kay siya pa ang maglalaba at mamamalansya, at nang isuot niya tira para bang hinahabol pa ng plancha. Ang dami ng gawain niya sa kongregasyong dinadalaw, kahit na siya'y mapapasma kung wala siyang karamay. Kaya lalong mas magaan ang buhay ng CEO kung siya'y mayroon ng asawa kahit saan i-destino. Dahil sa siya'y may katuwang, mas lalo siyang epektibo. Mas maraming nagagawa sa imang
teritoryo. Oo nga, tiyak pioneer, ang asawa ng isang CEO, kaya siya'y laging handa, marunong magsakripisyo. Ngunit kanina, ang sabi mo, ang asawa'y inspirasyon, bakit ngayon binago mo, ginawa mong kagulo? Ang binatang CEO ay sanay na maglaba. Bago pa siya malistino, lahat ng iyan ay alam na niya. Hindi na siya magbabasa kung ang kamay niya ay pagod na. Pagkagising sa umaga ay saka siya maglalaba. Yan ay hindi na sa personal na pag-uorganisa. Kaya kinakailangan ang asawang tagalaba. At saka sa kongregasyon, pwede rin siyang mag-atis pa. Kung wala na talaga siya, panahon para sa paglalaba. Ang pagka-epektibo ay depende na sa isang tao. Kung sadyang mapamaraan, magagawa kahit ano. Kahit na ba may asawa, kung kulang na sa pagpaplano, tatalunin ang binata kung ang huli ay organisado. Sa panahon naman ng dalaw, mga sister na tutuwa, dahil sa asawa ng CEO ay kanilang kasalimutan. Sa kasama sa bahay-bahay, marami ang pagpapala. Ngunit walang ganito pag ang CEO ay binata. Kaya pag ang CEO ay may asawa, mas marami ang magpapatibay. Ang di masamahan ng CEO, bahala na kanyang may bahay. Bika nga sa Ecclesiastes, ang dalawa ay mas mainam. Mas maraming magagawa dahil sa sila ay magtuwa. Ang isa pang kabutihan pag ang asawa ay may asawa, taga-asikaso na hindi siya mahihiya. Halimbawa na lamang kung likod niya ay makati. Meron agad nagakamot na di mag-aatubili. Pero kung binata ang CEO, nakakaya magpakamot. Kung mayroon mang magpresenta, baka naman matisod. Pero kung siya'y may asawa, kahit pa nga magpahilot, at lahat ng iyon baling wala, kaya walang matitisod. Talo ka na. Talo ka na. Kalimutan, kapatid, na ang dalawa'y di laging mainam. Dahil pag dalawa ang testigo, pwede kang mahatulan. Pag mabait asawa ng CEO, oo, siya ay kalulugan. Ngunit kapag hindi, marami ang isip naman. Mayroong CEO na ang galing ay kilala sa sirkito. Ang asawa is nabira, kaya ito'y sakit ulo. Mga sister na iilang, pag dumating na ang CEO, sa asawa'y sila'y ilag, dahil hindi nila makasundo. Marami ang nagsasabi, kung ang CEO ay binata, mas marami ang napapatibay niya sa gawaman at salita. Pero dahil sa asawa, di marunong makipagay, sa halip na makatulong, siya'y ngayon ang sagabal. Kung kati lamang ng likod ang problemang babatahin, kahit na walang asawa, pwede namang ikamutin. Kahit sanga ng bayabas, sabi naman ipagkamot, makita man ang marami, wala namang matitisod. Kung nagusay ang asawa, wala namang masama dyan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, di naman yan kasalanan. Ngunit kung ang ibig mo'y walang disturbong paglilingkod, mas mainam ang binata, sa Diyos lang siya'y palulubog. Kahit CEO ay may panahon, siya na may manghihina. Nais niya ang kaibigang malawak ang kaunawa. Sa taong laging handa, na sa kanya ay dumamay. Dahil tayong tao lang, may panahong nalulumbay. Nasa ulat ng Biblia nang si Adan ay nalungkot, nakita niyo hinihubat ang kailan ay natarong. Kaya si Adan ay agad niyang mahibing na pinatulog. At si Eva ay nilikha mula sa kanyang hinuhod. Nang magising ay nakilat sa tuwa. Kung paano malulutas ang depresyon at pagkalumbay. Uungat siya'y napatula nang si Iba'y mapagmasdan. Sandali lang ang ligaya na kanilang naramdaman. Di nagtagal pagkatapos na si Adan ay magkaasawa. Isang anghel ang nagrebelde at si Eva ay ang punterya. Matapos na makumbinse at ang bunga ay kinuha, tapos sila'y nagkasala at tumanggap ng parusa. Ano ngayon ang reaksyon ng makatang si Adan? Di ba't si Eva ang sinisi dahil siya ay binigyan? At kahit na si Jehovah ay nais pa niyang sisihin dahil daw sa babae pinagkaloob mo sa akin. Bilang mga Kristiyano, si Kristo dalangin, dinaghanap ng asawa upang lumbay ay lutas ka. Marahil ay sapat na ang katwirang inilahat.
Bawat balik ay narinig, nagbigay na ang pahayag. Tayo na may natutuwa sa gitna nating paksa. May kaugnayan sa mga siho, may asawa at binata.